92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, it's 11 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali ngayong Friday na ito. It's hopefully tonight is your free day na rin mula sa inyong mga stressful na mga pinaggagawa. Kung meron mang mga pinaggagawa, makakapagpahinga rin ng pakonti-konti, makakapagkuya-kuya-kuy, makakapag-relax pagdating ng Saturday. Pero bakit naman natin iisipin na magpahinga kung meron pa naman tayong enerhiya para ibahagi sa marami nating mga kasama sa trabaho, sa marami nating mga miyembro ng pamilya. Sige lang. Spread the good vibes. Yan po mga kapatid, ang dapat nating ang dapat nating ipinaghihiyawan paggising pa lamang natin sa umaga. Good vibes. Sana makahawa ako. Hindi ng sipon. Hindi ng sama ng pakiramdam. Hindi ng sama ng loob, kundi sana makahawa ako ng good vibes. Yung smile mo. May nahawa ka ba ng smile mo ngayon? Yung kapitbahay mong lagi na lang nakamangot, lagi na lang nakachimangot kanina. Nginitian mo ba? Makikita mo ha. Sana ngumiti ka rin. Tapos eto pa. May nahawa ka na ba ng ganito na kapatid yung naghikap din ba kayo? Nakakahawa yung hikab, no? Tignan nyo, maya-maya. May mga maghihikab dyan. At kapag ka napahikab po kayo, di Kuya Poy, hindi ako inaantok ha. Gusto ko lamang hawa. Para ma-relax kayo, nakaka-relax sa maghikab. Not necessarily kailangan mong magtutulog-tulog dyan. I-share na rin natin. I-share na rin natin ang ating live streaming for today. Okay. Meron lamang tayong ilang mga paalaala dahil tayo na naman ay headed for the weekend. Eto po ang ilan sa mga paraan. Gusto ko kasi, Kuya Poy, na magpadala rin ng kwento sa H2H, sa Heart to Heart Confessions. Pwede po iyan. Pwede rin dun sa Dear Kuya Poy. Ganito lamang po ang paraan ha. Hanapin nyo lamang sa Facebook ang H2H Conversation Official. Okay? H2H Conversation Official at i-PM nyo sa amin ang inyong kwento. Kung hindi kayo sure na yan ba ay pang H2H Confessions o kaya naman yan ay pang Dear Kuya Poy o kaya yan yung pang HEART o yung heart segment natin na gagawin natin maya-maya lamang, i-PM nyo po sa amin. Ngayong weekend na ito. At syempre pwede rin padaanin doon sa dearkuyapoy@gmail.com. Pwede sa email. At meron pa ho kaming paalaala. Ang ating Heart to Heart Catch-Up episodes naman sa Sunday, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:30 ng hapon. Magbabad po kayo habang kayo ay nanananghalian, habang kayo ay nagsisyesta. At nako, pauna na nga po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa ating H2H Heart to Heart Catch-Up episodes. Buti naman. At nahanap nyo na, ako masaya ako para sa marami, at nahanap nyo na yung mga tunay na mga kwento na ipini-feature nga natin dito sa Dear Kuya Poy, sa HEART segment at sa H2H Confessions. At hindi na po kayo naliligaw pa doon sa mga puchu-puchu na mga napapakinggan tuwing ganyang oras ng linggo. Nandito kayo sa 92.3 Radyo 5 True FM FB page at syempre sa radyo. Kaya naman sa ngayon, 17 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maganda na umpisa na nga po natin ang ating HEART segment. At dito nga natin malalaman ano ba magiging desisyon ng dalawang lovers na ito. Lovers ba silang magtatapos sa ating kwento?
o hindi na? Kaya heto na nga po kasi ang mga pangyayari sa kanilang buhay, mga kapatid. Ang reklamo nitong si Laika palagi na lang daw walang oras sa kanya ang isang taon niya ng ka-live-in partner na si Bernard. Yan ay dahil sa pagiging sobrang abala ni Bernard sa trabaho. Valid naman ang rason ni Bernard dahil ginagawa niya raw ito para sa kanilang kinabukasan ni Laika. Pero si Bernard may banat din sa kanyang partner. Ang pakiramdam daw kasi nitong si lalaki ay gumaganti lang itong si Laika. Iyan ay matapos na madiskubre ni Bernard na may ibang lalaki na naghahatid sa sarili niyang kinakasama. Parehas po silang taga Quezon City. Si Bernard ay 25 years old, si Laika naman ay 27 years old. Sino ba ang maganda nating makausap na una? Etong si lalaki muna, si Kuya Bernard. Dahil siya yung may pakiramdam na meron daw naghahatid na iba Kaya Laika, kaya Bernard, magandang tanghali sa iyo pare. Magandang tanghali po. Ayan, isang taon na kayo magka-live-in nitong si Laika. Nasaan ka ba ngayon, Bernard? Parehas ba kayo ni Laika? Magkakabilang kayo dyan? Hindi po. Bali, nasa trabaho po. Okay. Sige, Bernard, yan bang sinasabi mo na pagganti nitong si Laika na nagpapahatid sa ibang lalaki ay meron ka talagang basihan? Opo. Bali, sinabi din po ng mga marites dito sa lugar namin na may nagbababa sa kanya sa kanto. Hindi ba naman sumasakay ng mga TNVS itong si si Laika, ang live-in partner mo? Baka naman ganoon. Hindi naman po. Kinausap mo na ba si Laika? Sino ba yung naghahatid sa kanya kung meron man? Bali, tinatanggi niya po Ba? Hindi raw siya yung nakikita ni na Marites, Marichu at nila Marisol. Ha? Opo. Bali, parehan din po yung naghahatid sa kanya Iisa lang. Okay. Isa lang din po pati yung kulay po. Pero ikaw personally, hindi mo pa nakita na ibinaba siya? Hindi pa po. Bali, sobrang busy ka po sa work. Bali, gusto ko nga po sanang bantayan Ano bang pinagkakaabalan mo sa buhay, Bernard? Bali, nagtatrabaho po ako sa BP. Saan? Sa call center. Okay, call center. Sige, kausapin nga muna natin itong si Laika. Bakit niya itinatanggi na merong naghahatid sa kanya sa lugar ninyo? Doon sa kanto, malayong kanto ba yan o malapit na kanto lang dyan sa inyo? Bali, mga pangatlong kanto po sa amin. May kakilala po ako. Sabi ko nga po, picturean Sige. Ito, Laika, kausapin muna natin mula rin sa Quezon City. Laika, magandang tanghali sa'yo. Laika? Hello po. Laika. Eto, narinig mo ba yung mga sinabi ni Bernard na meron daw siya mga natatanggap na mga kwento mula sa kanilang kanto na kaibigan niya, kakilala. Meron daw mga naghahatid sa'yo sa kanto, 3 kanto mula sa bahay ninyo, nitong si Bernard. Itinanggi mo raw, sabi ni Bernard. Itinanggi ko lang po yun kasi, tawag dito, pinag-iisipan niya kasi ng di maganda. Sige, paano ba itinanong sa'yo ni Bernard at susubukan namin maintindihan kung bakit mo itinanggi. So, dun pa lang sa sinabi mo, meron na naghahatid, meron nagsasabay sa'yo. Tama? Meron talaga naghahatid. Sige, paano ka ba tinanong nitong si Bernard? Ayun po, pagalit. Galit agad? Oo. Pero sino nga ba yung naghahatid na yon? Tingnan mo, huwag ka muna kasi magsalita. Hindi naman ikaw yung tinatanong Uy, wala pa nagtatanong. Ako lang yung nagtatanong, Laika. Sino ba yon? Sino yun? Yung naghahatid sa'yo? Ano lang po yan, kasama lang po sa work. Kasama rin, ano ba yon? Carpooling o ikaw lang ang naisasabay niya? Minsan po nag-aangkas, ganyan. Tapos, minsan yung kasama po sa work.
Anong angkas? Yung angkas. Okay. Ganyan. Okay. Joyride, angkas. O yan, sumasakay ka sa ganun. Pero hindi, yung de kotse na sinasabi at isang partikular na kotse lang. Kaya nga tinatanong ko kanina, baka naman nag-grab ka lang rin, di ba? Minsan, ganun. Kasi hindi naman palaging available na makikisuyo kang makisabay. Siyempre, minsan may time na auto pwede yung tao. Ayun, yun na nga po. O dahil nga sa sinabi mo na, Laika, na meron talagang nagsasabay, meron naghahatid sa'yo. Sige, pwede ba namin malaman kung sino yung taong yun? Sino? Ayun nga, ka-work nga po. Oo, ka-work. Babae, lalaki? Lalaki po. Oo, kakilala ba nitong si Bernard? Opo. Nagkita na ba sila in one occasion? Birthday mo? O baka sinundo ka ni Bernard sa opisina? Opo, nung sinundo. Nung sinundo, so nakita na. Alam mo, para may mga hesitation ka no doon sa mga pagsagot-sagot mo. Hindi mo mababanggit yung pangalan ng lalaki, but definitely kilala ni Bernard. Tatanungin natin niya kay Bernard. Bernard, kilala mo ba itong lalaki na naghahatid kay Laika? Wala po idea Wala raw siyang idea. Hindi. Kailangan namang tropa ko, kilala ko, gaganon sa akin. Parang naman awkward naman yun. Or talagang meron kayo relasyon pagkagan. In the first place, Laika, bakit mo itinatanggi na meron naghahatid na kaopisina o meron nagsasabay sa'yo kung wala naman talaga kahit pa nga pagalit na nagtanong itong si Bernard nung una siyang beses na nagtanong sa'yo? Laika? Hindi ko po tinatanggi. Hindi mo itinatanggi na... na may naghahatid. Pero yun nga, dapat huwag na lang gawa ng issue. In as much as ayaw nating gawa ng issue, kaso nga, alam mo, the manner ng pagsagot mo sa amin is parang ayaw mo na lang pag-usapan, parang ayaw mo nang, alam mo yun, parang meron pa kami, all the more na lalo kaming gustong magtanong tuloy sa'yo, Laika, 'di ba? Sabi mo kanina, kilala ni Bernard, pero sabi ni Bernard, hindi ko kilala. Ano ba talaga yung totoo? Kasi, Kuya Poy, kung kakilala ko yan, siyempre ako mag-iisip pa rin ako dahil lalaki ako, Kuya Poy. Alam naman natin isip ng mga lalaki, Kuya Poy, siyempre, babae yung ihahatid mo, ba't mo ihahatid? Meron naman siyang, kinakasama. Ganun. Kahit busy ako, siyempre, ikaw, babae. Hindi ka naman pwede na magpahatid sa isang lalaki na walang yun. Alam magka-contact kayo, magka-chat kayo lagi, ganun. Diba? Sasabihin mo, ka-work, tapos sasabihin mo, kilala ko, wala akong naalalang kilala ko na ka-work mo eh. Saka, hindi naman tayo talaga ng mga friends na iba eh, diba? Ayan. Kung kaibigan ko, alangan naman, anuhin ako ng kaibigan ko. Or at least, may pasintabi, Bernard, diba? Naisabay ko yung... Kaya sinabi mo sa akin, nang natid ako ni Adonis. Adonis pa talaga? Natid ako ni Adonis. Bali dyan, at least kilala ko na alam ko na gano'n. Pero yung sinasabi mo kilala ko, tapos wala ka naman sinasabing pangalan. Parang alanganin ako doon. Yan. Alam mo, Laika, ganito nga kasi yun. I-simplify natin, ha, Laika. I-explain ko sa'yo. Sabi mo kanina, pagalit na nagtanong sa'yo itong si Bernard nung meron daw di umano na mga nakakita sa'yo, nakakilala niya, na ibinababa ka 3 kanto mula sa bahay ninyo na on a regular basis. Ibang usapan kasi kapag kayong minsan lang na naisabay ka, okay lang yun, may makakita, nagtanong na eh. Ito, sagana nagtanong na galit o hindi galit si Bernard, dapat naman sinagot mo. Bakit mo itinanggi in the first place? That's one. Tapos yun nga, pangalawa, regular ba ang paghahatid sa'yo o pagsasabay sa'yo, Laika, kung sabay lang? 'Di ba? Yun nga yung itinatanong dito. Dahil yan yung sinasabi ni Bernard. Bernard, 1 beses, 2 beses lang ba nangyari ito? Gaano raw kadalas? Bali, mga sa 1 linggo po, mga 4 na beses. You see? Di ba mga 4 na beses, Laika? At ikaw ang nakakaalam ng katotohanan dito. Kaya ito, para mas maging madali para sa inyong dalawa, Laika, mas maganda siguro be fair kay Bernard.
ha? Maging fair ka kay Bernard dahil he deserves that truth. Meron ba talagang iba o siya lang? At sino ba talaga yung taong yun? Hanggang ngayon di niya kilala. Siya lang po. Ha? Siya lang po, wala mo pong iba. Oo, pero bakit nga may nagsasabay sa'yo o naghahatid sa'yo 4 na beses sa isang buong linggo? Halos buong, ano mo na yun isang buong linggo na yun Kaya nga tinatanong ko kanina kung carpooling ba yan. Kung ikaw lang pala exclusively ang isinasabay, teka lang. Tapos, taga saan ba yung taong yun? Baka naman out of way, inihahatid ka. Iba rin ang ibig sabihin nun. Idagdag pa natin yun. Doon sa mga, di ba? Doon sa mga kailangan nating i-check ng katotohanan. O dahil hindi basta kung out of way ka, siguro may isasabay kita hanggang sa kung saan lang, baba ka na dito, bahala ka na dyan. Diba? Tapos 3 kanto na lang bago sa inyo, hindi ka pa iniliko. Nakapasok naman ang sasakyan sa inyo, Bernard? Opo. Nakapasok kung liliko doon. Kasi meron, alam natin, yung mga pasilyo, di ba? May mga ganyan Makaliko naman. Opo. Bali, iniisip ko nga, Kuya Poy, kasi na sinasabi nung kapitbahay namin dito, yung sasakyan, kulay puti ho. Parang yung sa ex niya ho yun na ano ko Kasi meron profile pic yung ex niya na na kulay puti sa sasakyan. Baka yun lang po. Kulay. Alam mo, hindi, Laika, hindi ba ikaw yung ex ko? Kasi puti rin yung sasakyan ko Pero medyo madumi siya ngayon. Hindi, pero Laika, this is the moment of truth. Ito yung kailangan natin malaman. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba yung taong yun? Ayun nga po, ka-work. Yes, ka-work. Pero sabi mo kanina, kilala ni Bernard. Hindi mo ba i-describe at least sa kanya kung sino doon? Sa mga pictures ninyo, kung sino doon o natatakot ka? Bakit ka naman natatakot? Hindi naman po natatakot. Kung gusto mo, pakilala ko ulit, baka nakalimutan niya lang. Baka nakalimutan mo lang. Ni Bernard. Okay. Pwede mo naman sabihin sa akin nung una pa lang na kilala ko na ito pangalan. Bakit ganun? Ba't sinabi mo pa naka-work mo o ganun na tapos di mo pa sinabi pangalan? Syempre mag-iisip talaga ako. Pwede kang sumagot. Laika, mag-usap kayo ni Bernard. Go ahead. Baka yung ex mo yan Niisip ko Ano? Kasi mahina? Baka yung ex mo. Hindi. Hindi naman. Bakit kasi ganun siyempre lalaki ako. Anong pag-iisip ko ng lalaki, siyempre. Ba't kita ihahatid araw-araw kung wala akong motibo sa'yo? Kung wala akong iniisip sa'yo na balik, di ba? Ba't kaya hatid? Ako wala naman akong ginagawang puro work lang talaga ako. Talagang focus ako para sa pag-asenso natin. Siyempre sa pagsasama natin. Nag-iipon din ako siyempre para sa plano nating kasal. Di ba? Para naman nakakawalang gana yung ginagawa mo. Uwi ako ng umaga, puyat ako, tapos ikaw, makikita kita, parang lagi ka masaya, may kachat ka. Tapos syempre ako, binabaliwala ako lang dahil pagod ako, matutulog lang ulit ako. Bakit pala mainit ang ulo? Syempre pagka natatawa sa cellphone, di ba pwede may nabasa lang na meme? Hindi pwede ba nagbabasa ka na meme, nagchat-chat ka? Saka syempre, doon pa lang sa may pahatid-hatid sa'yo. Na yun Kumbaga, nakakapagtaka na yun. Siyempre, lalaki ako. Siyempre, marunong din ako magselos. Marunong din ako mag-isip ng hindi maganda. Baka may iba ka na. Lalo't, may nakikita ako pa sa mga comments sa post mo. Yung ex mo, nagpapa... Tapos, may care pa na yung bilot na may puso ba yun. Siyempre, sino mong di mapapaisip nun? Siyempre, may nakaraan ka yun. Laika, sa lahat ng sinabing yun ni Bernard, alam mo, hinihintay namin, wala ka man lang bang paliwanag?
You're trying to to relax para medyo mas nahahalata like hindi naman sa hindi ko sa fini-feed yung pag-iisip ni Bernard na there's really something wrong. Parang yung sobrang katahimikan ay hindi rin naman magandang kasagutan para dito sa andami-dami ng katanungan. Laika, what's your explanation? At least, merong malinaw, merong assurance. Wala kami narinig na assurance sa'yo. Reassurance man lang na ikaw lang talaga, wala lang yun, ganito, ganyan. Defend yourself. Laika. Sige, ganito. Ano bang gusto mangyari? Kasi, hanggat naman na magsalita ako na magsalita, mamaya sabihin mo naman, defensive ako. Kung ano yung gusto mo mangyari, di yan na lang kasi nakakaya naman din sa tao kung i-scandalin mo or kung aawayin mo. Hindi lang naman ako yung kawat na sinasabay mo. Siyempre, ang nakikita nung sinasabi mo na kanare, kapitbahay, ganyan. Siyempre, ako lang nakikita bumababa eh. Alam ba nila na meron pa ibang sinasabay? Diba hindi? Kahit na. Pero talaga nakukutuban ko. Saka, yung mga sinasabi ko sa'yo, ganyan lang sasabihin mo sa akin. Parang sinasabi mo na okay lang na maghiwalay tayo. Diba? Parang walang yun. Parang okay lang sa'yo na yung sinasabi ko. Hindi mo mapaliwanag yung sinasabi ko eh. Diba? May sinasabi ako sa'yo, paliwanag mo yung side mo. Diba? Pero parang sinasabi mo na, oo, meron talaga baka yung ex ko, ganun. Tapos, siyempre ako nag-iisip talaga ako ng dahil bakit ganun yung ginagawa mo, nagpapahatid ka. Pwede naman akong magsundo sa'yo, ako mag-ano sa'yo. O kahit na busy ako. Pero kahit busy ako, pwede naman di ka magpahatid sa iba. May sabay sa ka-work mo. Kung ka-work mo ba naman yun, kung pwede ka naman mag-carpooling, pwede ka mag-angkas, di ba? Pero pag palaging gano'n na, yung asawa mo, yun na naman nagatid sa kanya. Siyempre, tropa kayo, lalo namang sinungaling sa akin yun. Laika, wala ka bang isasagot? Ang dami ng sinabi ni Bernard. Di ba? Wala ka naman isasagot kasi sasabihin mo sa akin, dedepensa mo yung sarili mo. Tapos dedepensa mo yung sarili mo kung mali ako, di ba? Pero kung tama ako, sabihin mo lang sa akin namin, sige, yun pala gusto mo, di maghiwalay tayo, ganun-ganun na naman. Alam mo kasi, dapat sa akin ka lang maniniwala, hindi sa ibang tao, tsaka sa mga kaibigan mo. Ganon. Paano nga yun ang mangyayaring ganon eh? Ang naghahatid sa'yo, parehas din na sasakyan, parehas ng kulay. Tapos doon ka pa ibababa. Buti kung ibababa ka dito mismo sa tapat ng bahay, makikita ka ng mga kamag-anak ko. Kilala ko yung lalaki na gatid sa kanya, di ba? Yung una pa lang na nasabi mo, kung sino yung nagatid sa'yo, hindi mo naman masabi. Hindi mo naman masabi kung sino yung nagatid sa'yo. Laika, bakit nga hindi ganun? Laika, bakit hindi ka nalang magpahatid sa harap ng bahay ninyo kung wala naman talagang mali siya at walang itinatago? Gusto ko po maglakad-lakad. Di sana naglakad ka na mula opisina. Hindi, I'm just trying to break the ice, Ayan, pero Laika, alam mo, nakukulangan ako sa mga isinasagot mo dito kay Bernard. Matanong lang kita, Laika, napipilitan ka na lang ba na makisama dito kay Bernard? Hindi po. Kasi kung napipilitan ako, di sasabihin ko yung totoo. O sige, sabihin mo na nga yung totoo. Ano? Na ano? Wala naman talaga yun. Ayun na. Parang paniwala yung sa ibang tao. Pwede nga naman ako, kausapin mo kasi ako ng maayos. Wag yung, parang i-itch ka sabi. Bernard, meron lang akong tanong sa'yo, no? Kapag ka ba nag-uusap kayo nitong si Laika tungkol sa ibang bagay, aside from this, ganito ba talaga siya kausap na konti lang yung
mga isinasagot niya mula pa dati? 1 year na kasi kayong live-in partners. Ganito lang ba talaga kausap itong si Laika? Bali, hindi po, Kuya Poy. Ako nga po yung sinasabi niya laging galit. Mahinahon nga lang po ako kahit na alam niyo yung nakakapag-isip ka ng masama na nagagalit ka dapat. Kinakausap ko siya ng maayos. Ang sagot niya sa akin, puro yung wala akong ginagawang masama, ganun. Tapos, Oo. Sinasabi niya ganun yung Correct. wala akong ginagawang masama, wala akong alam, wala akong ano dyan, ganun. No, wala akong kinakampihan sa inyong dalawa, no? Pero inaalam ko lang, how could someone like Laika, ang dami ng mga ibinabato sa'yo, tapos wala ka man lang gana na depensahan yung sarili mo dahil nakasalalay dito ang relationship ninyong dalawa for 1 year, live-in partners kayo, na parang wag mo na isipin yun. Parang mainit na nga yung ulo ng partner mo, hindi mo pa kaya na i-explain, ipaliwanag sa kanya, if only to win him back, if only to convince him. Laika, medyo lalo akong napapaisip sa lahat ng mga kinausap ko. Yung iba kasi nararattle na teka, wala talaga tayong problema, I'm sorry, si ganito yan. Yung kaopisina ko yan na si Marvin, yung pinakilala ko sa inyo, nung minsan mo kong sinundo sa... Ganun na ang explanation Pero sa'yo parang wala lang. Huwag ka kasi maniwala sa ibang tao. Ganun na lang ba talaga yun sa'yo, Laika? So, what's the real deal? Ano ba talaga? Napipilitan ka na lang ba? Meron na bang iba? Nagdadalawang isip ka na ba kay Bernard, nawawalan ka na ng gana dahil yun nga rin ang sinasabi mo sa kanya, no, na lagi ka na lang nandyan, naghahanap ka ba ng atensyon sa iba? At yung naghahatid sa'yo, may kinalaman ba yung taong yun? Siguro, mas maganda na malaman na ito ni Bernard. Well, at least, kung wala pa naman nangyayari sa inyo na mas malalim sa paghatid-hatid na yan, wala pa naman yung sundot-hatid na mga nangyayari, 'di ba? Sige na, at least ma-recover ka ni Bernard, 'di ba? Ma-redeem niya yung sarili niya na teka lang, I need to spend more time, more effort dito sa live-in partner ko. Hindi yung katulad nito. Na hinayaan mo na lang siya na puro tanong lang yung nasa isipan niya. Laika, ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Go. Okay tayo. Wala tayong problema. Pero, kasi, yung mga ganyan mo, saka ako mag-explain tayo. Kapag okay ka na, hindi naman yung ulo mo. Hindi naman pwede pares yung mainit ang ulo. Kasi, kagaya niyan, sa point ka na may mo. Kung ano yung, kasi, yung is mo lang na wala yung absorb, yun lang intindihin mo. Mas maganda kasi mag-explain na kalmado ka na din para mas naintindihan mo ako. Ayaw mag-explain lang, galit din ako. Ayaw kitang sabayan lang yun. Sandali. Bernard, kalmado ka lang ba ngayon? Opo, Kuya Poy. Dahil sa tingin ko, kalmado naman si Bernard kanina pa. Talagang pinai-explain lang natin sa kanya ano ba ang kulang, ano ba ang sobra. Nag-explain siya ng mga pangyayari. Kaya Laika, mas maganda. Kaya nga humingi ng tulong si Bernard dito sa ating programa para maging maayos kayo. So what's your explanation? Ito na yung tamang pagkakataon para sagutin mo itong mga sinasabi at mga tanong lang naman ni Bernard. Kalmado siya. Huwag ka mag-alala. Mukhang hindi naman siya galit. Okay. Bernard, ganito. Bibigyan kita ng offer. Sabi mo naman kahit easy ka, hahatid sundo mo ko, ganyan. Kasi ayoko lang din nung pag-iisipan mo na masama yung ibang tao na nagmamabuting loob lang din naman. Saka yun nga, hindi lang naman din ako yung hinahatid. Kaya dapat nilagyan ng mag-isya. Yun lang yun? Mm-mm. Yun lang yun talaga, Laika. Sino ba ang kasama mo na inihahatid nung taong yun, nung nakasasakyan na yun? Yung ibang mga work-in po namin. Di carpooling nga. Sabi mo kanina, hindi carpool yun. Hindi, ang carpooling naintindi ko na kanina, tawag dito, angkas o kaya grab. Yun yung intindi ko kanina, na-misinterpret ko pala. Oo. Hindi, kasi pagka sinabi mong carpool, kumbaga, doon ako papasok, yung mga taga doon din sa area, ka-office mate ko o hindi ko ka-office mate, mag-chip in tayo sa gasolina, magbabayad lang kayo ng fare, 'di ba? Nandito tayo. Yun, carpooling yun.
Doesn't necessarily have to have an app. 'Di ba? Yun. So nakikisabay-sabay. Pwede ba minsan, na magpahatid ka, makita nitong ni Bernard kung sino yung naghahatid sa'yo? Pwede ba 'yon? Opo, sige po. Hindi ka matatakot, hindi kayo mag-aaway. Hindi. Ayan, Bernard, narinig mo 'yon, ha? Mag-aabang ka raw. At mas maganda, hindi ba siya pwedeng lumiko nga ron sa kanto ninyo? Ano po? Hindi ba siya pwedeng lumiko papunta roon sa bahay na ninyo mismo? Parang kasi that's too much. Papatid ka na nga lang, sinabay ka na nga lang, papatid ka ba door to door? Ano ka ba, nakahiya? Di pwede. Pwede. Kung maisabay ka na lang, gusto mo mahatid ka pa hanggang sa bahay, kakaya naman. Sige. Ayan, pero doon sa kanto, pwede maghintay si Bernard para makilala niya lang. Di ba? Makamayan man lang. Thank you, pare, sa paghahatid. Okay. Pwede naman yon. Okay. Sige. Ano pa? Yung sinasabi mo kay Bernard, kanina nga, sobrang oras sa trabaho ni Bernard. Ikaw ba naman, Bernard, kaya mo na rin i-adjust yung trabaho mo at magbigay ka ng mas maraming atensyon naman this time kay Laika? Kaya naman po, Kuya Poy. Bali, pwede ko naman magawa yun kahit nahintayin siya sa kanto. Pero parang hindi ko talaga alam kung totoo yung sinasabi niya. Carpooling. Ikaw lang yung binababa. Bibigyan ka ng option. Di ba? Kasi, bibigyan mo ng option. Ako na yung nag-iisip. Tapos bibigyan mo ng option. Clear ng utak mo. Para hindi ka nag-overthink. Ganun. Hindi, parang pinag-overthink mo nga din ako nun. Kasi parang ako yung magbibigay ng kung option na iwanan kita o mag-ano muna tayo ng space sa isa't isa, ganun. Anong option? Hindi ko alam kasi option Kung ayaw mo na yung kunwari na isabay, di okay lang kahit hindi. Basta ikaw na lang palagi. Ganun. Yun lang na issue mo, di ba? Bernard. Hindi ko yung mo eh. Kasi inaano ko, yung naghahatid sa'yo lagi-lagi. Pwede naman stop kasi sabi mo, di ba, kapag kahit busy ka, pwede na lang. Kung ikaw na lang, kung ayaw mo nga ng parang kasi lalaki ka din, sige na kung ayaw mo. Yan. Okay, sige, alam nyo, pwede pa na, kung mas mahaba lang sana ang oras na meron tayo. Pero at least, kahit papano, sa tingin ko naman ay nabutas na kumbaga, unti-unti na natitibag yung pader sa pagitan ninyo, Bernard and Laika, kung ano yung dapat ninyong pag-usapan. Pero Laika, you have more convincing na mga gagawin para kay Bernard kasi kahit sa amin na mga nakikinig lang naman at hindi naman kami nakikialam sa mga pag-uusap ninyo, nagtatanong lang rin. Parang hindi kumbinsido. Ang dami sa comment section natin. Yung parang hindi kumbinsido. Parang there's really something wrong doon. Hindi lang yung hatid sundo ang issue. Pero Bernard, since yun ang hinihingi nitong si Laika, kaya bang maibigay sa kanya yung regular na paghatid, pagsundo? Kaya naman po. Kaya naman. Pero Laika, ito naman tanong ko sa iyo, requirement ba talaga na ikaw ay ihatid sundo araw-araw? Kapag kaya. Kapag kaya, maintindihan. At kapag may makikisabay, willing ka naman na makikisabay ka na lang, ganyan, willing ka naman na ma-meet din nitong si Bernard yung naghahatid sa'yo. Gusto mo tayo Sorry? Pwede, gusto mo video call pa tayo Video call. Yan, sige. That's a start. Okay? Isa pa yan. Alright, sige. So ngayon, meron na ba kayong heart decision o HEART decision para dito? Ikaw ba, Bernard, sasakyan mo pa itong mga pangyayaring ito? At ikaw rin, Laika, ano ang heart decision ninyo? Half-half lang muna. I-evaluate. Approve na approve. Sige, go lang. I-reject mo ba or try again? Ano ang HEART decision ninyong dalawa? Ikaw na muna, mauna, Laika. Laika?
Ako kasi wala naman akong issue sa, tawag dito. Yung sa work niya, maintindihan ko naman yung resolution niya na, tawag dito na, kaya niya naman, pala kahit busy siya, edi go, yun na lang. Tapos, tawag dito, sana, tigil-tigilan niya na lang din yung pagiging PH, saka, yun ay tingin sa ibang tao. TH, trying hard. Hindi. Tamang hinala. Tamang hinala. Okay. Magkaiba tayo ng trying hard. Tamang hinala. Okay. Yun pala yun. So, approved sa'yo. Tuloy ka pa rin, Laika. Sa relationship ninyo. Wala namang mali. Okay? Ayan. Ikaw naman, Bernard. Half-half. Half-half. Yan. Talagang maintindihan ko rin naman ang desisyong yan ni Bernard. Pero maraming salamat nga sa inyong dalawa, Bernard and Laika. Ayan, at syempre sa oras nating 12:48, mas mahaba pa sana ang usapan, pero alam ko marami ang nakarelate sa mga ganyang klase ng kwentuhan, at yan po ang ating HEART segments. Dahil nga naging juicy ang ating HEART segment, naku, basahin muna natin ang ilan sa inyong mga gigil na mga reaksyon, mga kapatid. Sabi ni Andeng Bongo, Diyos ko day, Laika. Yun na lang yun nasabi niya. Si Carmelita Anyayahan, huli ka na, Laika Si Gail Enriquez, something fishy. I smell something fishy kay Laika. Si DJ Chacha, ay nakikinig kanina at nanonood din sa atin. Alam kong gigil na gigil din si ate mong girl. Si Chacha. Ayan, si Carmelita Anyayahan, sabi pa niya, ang layo ng sagot ni girl ang tabang mong magpaliwanag. Totoo. Parang walang, alam mo yun, pagka dinidismiss yung ayaw pag-usapan o ayaw kumpuntahan yung topic na yan, medyo magduda ka na sa kausap mong yan. It's either hindi pa siya prepared sa mga isasagot niya o ayaw niya talagang sagutin. Iba rin kasi kapag ka dinidismiss mo dahil tapos na yan, napag-usapan na natin dati yan, na-resolve na yan, well, that's fine. Wag na natin pag-usapan. Pero kapag ka this is something na kailangan nating isolve pero dinidismiss mo kaagad, wala lang yan. Wag mo na kasing isipin, wag mo nang ganun. Alam ko, yung iba ay napapaduda. Sandali lang, di pa nga natin pinag-uusapan Ayan, si Trina Loresca, sabi niya, parang mas mainit na ang ulo ni Kuya Poy. Actually, medyo. Ayan, si... nasan pa? Okay. Tuloy lang sa pagpapahatid, sabi ni Gillian Enriquez. Itong si ate mong Laika. Pero sa ngayon, eto na, basahin na nga po muna natin ang nilalaman ng inyong mga kasagutan naman para sa ating Love Question of the Day. Paano ba aminin in a nice way na hindi mo bet ang iyong ka-talking stage? Sabi ni Mary France, kausapin mo siya ng maayos, yung hindi nakaka-offend. Mahirap kasi yan na basta hindi mo na lang kakausapin. Okay? Ayan, si Alma Aranillo naman, sabi, indirect na pag-amin. Hindi mo talaga sasabihin na hindi mo siya bet. Kapag ka nag-uusap kayo, lagyan mo ng friend na word yung conversation ninyo. For example, kumusta ka na, friend? Huwag ka na ring lagi mag-reply sa mga chat ninyo para maramdaman niya na hindi mo siya talaga bet. So, sorry na, friend. Busy, friend. Lahat na lang may friend, So, nandun ka na talaga sa friend zone. Mas maigi na yung ganun. Nalaman mo, naramdaman mo kaysa sa i-ginost ka na lang basta-basta. Okay? Ayan, si Gerald Villegas, sabi niya, just tell the truth or pakisamahan mo na lang para hindi naman din ma-offend. Si Reggie Diaz, expert ako sa ganyan. Kapag hindi mo bet yung ka-talking stage mo na. Ayan, si Jeremiah De Los Reyes, sabi niya, uso ang ghosting kapag kaganyan, Kuya Poy. Yung bigla ka na lang mawawala. Ganyan naman ang ginagawa ng iba. Si Nina Canua, sabi niya, kung ako yan, paprangkahin ko yan, Kuya Poy. Especially kasi ako, okay. Ano to? Namimilit. Okay.
Hindi kasi ako namimilit, kaya hindi uubra sa akin yan. Okay, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. At syempre, hindi po natin makakalimutan na pasalamatan ang mga taong napakalaki ng mga kinalaman para sa ating programa mula nung Lunes hanggang ngayong Biyernes. Ang ating mga program assistants sina Bea Rodriguez, Ed Acerada, Nia Bugarin de Guzman. Ang ating mga studio technicians Aaron Tolentino, Ron Eugene Cruz. Ang ating mga technical directors Joey Perez, Nanding Bazarte, Grace Toledo. At ang ating editor ng catch-up episodes natin si Nep Liagas. Ang ating researcher na si Rema Anwar at ang EP, Executive Producer Jeffrey Batlangao. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa Sunday, okay? 12 noon para sa ating H2H catch-up episodes. Kasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.